So magandang gabi sa lahat, no? Ito yung parte ito ng ating Batas Manggagawa Workers School Series. Ito ay isang module para sa CBA Negotiation Strategies and Tactics. Lahat ng kayong apat na unions na participant ngayon, nagsisimula na o pasimula pa lang yung inyong mga CBA negotiations. Sa module na ito, maire-refresh natin ano ba talaga ang collective bargaining agreement, ano ba yung mga kailangang paghahanda na gawin bago magsimula ang isang CBA negotiations, at saka ano yung mga pwedeng gamiting strategies at tactics kapag ka nandoon na kayo sa negosasyon. Mag-review muna tayo anong collective bargaining, no? Ang collective bargaining, sama-samang pagtawaran yan. Ibig sabihin nun, may union at saka ang management, sila ay maghaharap kayo para sa ganun pag-usapan ninyo kung ano ba ang mga pwedeng itaas na mga benepisyo at sahod ng lahat ng manggagawa doon sa inyong kumpanya. Tandaan po natin ang CBA, ang pakikipag-CBA ay available lang kapag ka ikaw ay merong union. Kapag ka wala po kayong union, hindi kayo pwedeng makipag-CBA. No? So, exclusive lang yan na karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng isang unyon. Kasi kapag ka walang unyon, ang legal lang na pwedeng ibigay ng iyong mga management, no, sa mga manggagawa ay yung mga minimum sa batas. Ano yan? Minimum wage, di ba? Minimum overtime na 25% per hour, minimum night shift differential, etc. Minimum na service incentive leave na 5 days a year lang. Yun lang yun. Pero kapag ka may union ka at may makikipag-CBA tayo, kailangan tandaan natin mas mataas kaysa doon sa labor standards na tinatawag. Mas mataas doon sa kung ano yung nasa batas ang dapat hingin natin sa ating CBA negotiations. At lagi natin tatandaan sa CBA, ang sinusubukan nating pagkasunduin ay yung dalawang magkasalungat na interes ng management at saka ng mga workers. Ano ba ang interest? Review natin. Alam ko yung mga iba sa inyo na bigyan ko na ng ganitong klaseng seminar, no? Pag management, ang interest niya lagi, syempre, tumaas ang kita, profit, no? More control sa kanilang negosyo, di ba? Ayaw nila nung may nakikialam sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga disciplinary actions, di ba? At gusto nila lumaki pa o mag-expand yung kanilang negosyo. Yan lagi ang interest ng management, no? O ng may-ari ng negosyo. Pero tayong mga manggagawa, ano ba interest natin? 'Di ba? Living wages, nakakabuhay na sahod. Take note hindi lang yan minimum wage. Hindi minimum wage ang sinasabi diyan. Living wage. Ibig sabihin yan, mas mataas yan sa minimum wage. Ang definition nga niyan sa International Labor Organization, no? Sapat na sweldo para daw ang isang manggagawa o isang pamilya ng manggagawa ay merong pampaaral kapag sa kanyang mga anak, merong pampagamot pag may sakit. Nakalagay pa nga sa definition niyan sa ILO, dapat meron ka at least once a year na makapagbakasyon ang iyong pamilya, may means of transportation, may pambili ng bahay, etc. So, yung living wage na yan ay hindi yan minimum wage. At konting trivia lang sa ating mga participants, no. Sa ating 1987 Constitution, walang nakalagay na minimum wage. Ang nakalagay doon, meron daw tayong right to living wages, no? Hindi minimum wage. Pero bakit minimum wage ang naging kalakaran dito sa Pilipinas? Kasi hindi nagkakaroon ng batas para ipatupad yung living wage. Ang ginawa ng mga congressman natin at senador at presidente noong 1989, panahon ni Corian, pinasa nila yung Wage Rationalization Act o RA 6727, na kung saan hindi na nga lang minimum wages, provincial rate pa na mas mababa sa mga probinsya. Ano pa interest natin ng mga manggagawa? Security of tenure. Ano ibig sabihin yan? Yung hindi ka basta-basta matatanggal sa trabaho. 'Di ba? Yung hindi ka mangangamba na baka bukas wala ka ng trabaho. So kapag ka regular ka, lalong-lalo na pag may union ka, meron kang security of tenure. Hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin. Hindi porket ayaw na sa'yo, ayaw na sa pagmumukha mo ng boss mo, pwede ka nang tanggalin. Hindi yon. No? At syempre, panghuli, safe working conditions. Ang ating interest bilang manggagawa ay ligtas tayo, makauwi tayo sa ating mga pamilya pagkatapos ng trabaho, di ba? At normally,
kung makikita niyo yung ano na yan, yung animation dyan sa presentation, no, naghihilahan lagi. No, ang manggagawa at ang management diyan sa dalawang nagbabangga ang interest na yan. Bakit? Kasi ibig sabihin, kapag ka kung gusto ng management, profit, gusto niya mas mataas na kita, it presupposes na dapat mababa ang wages. Kasi pag mababa ang sahod, ibig sabihin, mas marami ang pwede niyang kitain. Mas malaki ang kanyang profit. Di ba? Kapag ka yung control sa kumpanya, gusto yan ng management, no? Yan ay sasagkaan ng mga workers. Kasi control gusto niya kung sinong gusto niyang empleyado tanggalin. Gusto niya masunod eh, di ba? Pero yan ay sinasagkaan ng interes ng mga manggagawa na gusto ng security of tenure. Kasi lahat ng mga gusto ng manggagawa, living wages, security of tenure, safe working conditions, lahat yan may peso sign. Lahat yan ay may gastos. At pag may gastos sa mga manggagawa, tinuturing yan ng management na lagi na mas liliit ang kanyang profit. So dapat malinaw sa atin yan kasi yan ang balangkas ng ating CBA, no? Dapat alam natin when going to the CBA negotiations table na kailangang pag-meet sa halfway, sa middle, yung dalawang nagbabangga ang interest ng management at saka ng manggagawa. Ngayon, ano naman ang basihan ng pakikipag-CBA? Sasabihin, syempre, yan ay legal na karapatan ng lahat ng union, sabi nga natin kanina, at mga union lang ang pwedeng mag-exercise ng pakikipag-CBA, no? Alam nyo, bago ako pumunta dyan, konting trivia. Ang CBA, ang pakikipag-CBA, nakuha lang yan no 1974 lang. Dati bawal makapag-CBA. Dati nga illegal ang pag-uunion. No, pero dahil noong 1974, nung tinatag yung labor code, nagkaroon ng karapatan ng mga union na makipag-collective bargaining agreement. So, inilaban niya ng mga nakaraang union at nakaraang mga kilusang manggagawa para magkaroon tayo ng karapatan yan. At 1987 nga, nailagay yan sa ating konstitusyon. Tingnan ninyo, maigi, yung nakabilog recognizing the right of labor to its just share in the fruits of production. Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution. Ano ibig sabihin yan? Sabi ko nga kanina sa inyo, di ba? Pag walang union, pag walang CBA, ang ibibigay lang ng management sa'yo, ang legally mandated lang na ibigay niya, ay yung minimum lang. Minimum wage, minimum overtime, minimum night shift differential, minimum holiday pay, etc. Minimum leaves. Pero dahil nga nire-recognize ng konstitusyon natin yung karapatan ng mga manggagawa ng makatarungang bahagi doon sa kinreate natin na value o wealth para sa kumpanya. Ang CBA daw ang mekanismo ng batas para sa ganun ay makakuha ka ng share mo doon sa kinita ng kumpanya. Kasi nire-recognize ng batas natin na kapag ka kumikita ang mga kumpanya, isa sa mga malaking dahilan o principal na dahilan niyan ay dahil sa mga manggagawa. 'Di ba? Hindi naman gagana, for example, yung mga makina, yung mga ospital, lahat ng mga kumpanya, hindi yan gagana kung walang manggagawa. Kaya sa ganon, nire-recognize ng konstitusyon natin yan kung ang manggagawa ang principal na dahilan kung bakit kumikita ang mga kumpanya. It's just right na mabigyan ng share kahit pakurot lang, kahit kaunti ang mga manggagawa doon sa kinikita ng kumpanya. Pag kumita ang kumpanya, dapat mag-trickle down yan papunta sa mga manggagawa. No? So, yun ang ating prinsipyo at legal basis, no, kung bakit tayo nagsi-CBA. So, tandaan natin So, yung ibig ko sabihin doon sa just share in the fruits of production, ibig sabihin nung kailangan alam ninyo kung kumikita ba o hindi ang kumpanya nyo. Kasi doon nyo pagbabasihan kung magkano ba kataas o kababa yung inyong makukuha sa CBA negotiations. Mamaya pag-uusapan pa natin yan sa financials. Pero bago kayo makipag-CBA, no, syempre kailangan marami kayong preparatory steps na gawin. Alam nyo, ang CBA, 50% niyan, preparasyon. Bago pa makipaghumarap sa management, kailangan meron na kayong bala. Hindi kayo susuong sa gera nang wala kayong baril at bala, di ba? Ano yung mga kailangan nyo i-prepare? Una-una, kailangan nyo mag-survey sa inyong mga miyembro. Tandaan po natin ang union ay hindi ang officers, lalong-lalong hindi ang union president. Ang union ay lahat ng mga manggagawa na inyong nire-represent doon sa inyong kumpanya.
So sa gayon, kailangan yung kuhanin yung opinion ng inyong mga miyembro, no? At paano nyo makukuha yan? Mag-survey kayo sa mga miyembro kung ano yung mga tingin nilang kailangan na iangat sa kanilang mga sahod at benepisyo. Hindi lang yan purely economic meron yan mga tinatawag na political provisions din. For example, kailangan namin ng additional upuan doon sa production area kasi laging nakatayo. For example, kailangan ng more safety shoes o uniform, etc. No? Noong sinaunang panahon, ang survey ng mga union, ginagawa yan papel-papel. No? Magpiprint ng questionnaire ang union, tapos ipapamahagi sa mga membro, tapos sasagutan isa-isa, tapos kokolektahin. Pero ngayon, syempre, makabagong panahon na, meron tayong Google Forms. Sigurado naman ako, yung mga iba dito, yung mga galing sa eskwelahan, marunong kayo niyan, sir, Google Forms. So, para sa ganun, ma-feel din nung inyong mga miyembro na parte sila nung CBA process. Na yung CBA na yan ay kanila, na bunga yan ng kanilang mga suggestion, ownership doon sa CBA. Kasi importante yan, sabi ko nga sa inyo, ang union ay mga miyembro. At makikita natin yan mamaya na kapag ka nagkagipitan na, lalong-lalo na sa CBA negotiations, kakailanganin nyo suporta ng miyembro nyo eh. 'Di ba? Merong collective action 'yan o mamaya ay meron yang mga protesta o kaya hanggang dulo ay strike. Kailangan yung suporta ng miyembro nyo. At walang iba kayong pwedeng mailamang sa management kapag ka nasa negotiation table na kayo, kundi yung dami lang ng miyembro nyo. Hindi, kahit gaano kagaling ang abogado nyo, mas kayang kumuha ng abogado ng management. Kahit na gaano pakagaling, no, ang inyong mga officers, sigurado ako, mas kayang mag-hire ng mas maraming officers ng management para humarap sa inyo. Mas marami silang pera, mas marami silang koneksyon sa gobyerno, etc. Ano lang lamang ng union? Mas marami kayo. Kaya niyong patigilin ang buong kumpanya kapag kayo ay nagsama-sama. Pero ang mga miyembro nyo, syempre, hindi naman sila susunod agad. Hindi naman yan mga basta sunusunuran lang eh. Kailangan niyo ipaalam sa kanila, kailangan niyo iproseso yung CBA para sa ganun kapag ka nanghingi na kayo ng tulong sa kanila, suporta galing sa kanila, maintindihan nila, kaya pala nanghihingi na ng tulong ito kasi ayaw itong mga officers namin kasi ayaw pagbigyan ng management itong aming hiling na galing sa survey, etc. Di ba? So at least alam nila at sila ay magiging active dun sa participation nila sa CBA process. Ano pa kailangang ihanda sa preparasyon? Set up nyo ang communication lines. Lalong-lalo na ito sa mga malalaking unions libo. Alam ko dito yung FCF libo ang inyong mga members, no? Dahil nga kailangan nyo maabot ang lahat ng inyong miyembro, kailangan ma-set up nyo ang communication lines ninyo. Tatlo ang aking nire-recommend normally before mag-start ang CBA process. Una, Facebook page. Pangalawa, Facebook groups. At saka pangatlo, Facebook Messenger. Bakit Facebook? Libre kasi Facebook sa Pilipinas, di ba? Hindi mo kailangan ng internet, makakapag-Facebook ka. So, kaya yan ang pinakatipid na po pwedeng magamit. Bakit tatlo? Bakit Facebook page, Facebook group, Facebook Messenger? Facebook page, kasi yan yung publicly viewing, publicly outward na palabas na ah, komunikasyon. Ibig sabihin, kung may gusto kang sabihin sa publiko, may gusto kang ipaalam sa media, may gusto kang ipaalam sa mga hindi naman empleyado sa inyong kumpanya, Facebook page ang gagamitin mo. At kakailanganin yan in the process. Facebook groups, ano yan? Yan naman, yung mga miyembro lang ng union mo ang nandoon. No? Close group yan. So, kung meron ka announcement, internal announcement, dyan mo yan inilalagay. Ano na, bakit naman Facebook Messenger? Sa Facebook Messenger naman, group chat yan. Kailangan bumuo ng group chat para mas mabilis na komunikasyon sa inyong mga miyembro din. No? So, yung Facebook page, yung nasa una, yan ay public page, tapos yung group at saka yung GC, yan ay internal o private na mga group chat o Facebook groups. Bakit importante ang pag-setup ng komunikasyon? Alam nyo, sa isang CBA negotiations, ang pinaka importanteng resource ay impormasyon. Kapag ka ang impormasyon ay kontrolado lamang ng management at sila ang nauuna na mag-announce sa inyong mga miyembro at sa public, naunahan ka na agad. Who controls the information, controls the narrative, and controls the
negotiation. So, paano kayo mag-information dissemination sa inyong mga miyembro, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi susuporta ang inyong mga miyembro kung hindi nyo sila binibigyan ng impormasyon, kung hindi nyo sila ini-involve to participate. Now, every step of the way, ay dapat yan ay alam ng inyong mga miyembro. Ito, example to, concrete example, sa UST Faculty Union, every meet nila ng CBA, naglalabas sa sila sa Facebook page, group, at saka GC. Naglalagay sila, ano nangyari? Ayan, for example, ito, topic, ground rules daw ng CBA negotiations, yan ang nangyari, etc., etc. Ngayon, doon, ito namang sa kanan, sa CEU naman yan, sa Central Escolar University, sinamarize na nila lahat nung nangyari kasi nung nasa korte na sila, nasa NCMB na sila niyan eh. So, sinamarize nila at yan ay ipinost. Easy, bite-size na mga information, madaling basahin. Huwag kayong gagawa ng mga pagkahaba-habang mga nobela. Hindi yan babasahin ng miyembro nyo. Gumawa kayo ng graphics. Dapat mag-assign kayo ng gagawa nito before mag-start ng CBA negotiation. Para sa ganon, madaling mapakalat yung impormasyon at sigurado kayong babasahin. Sa ibang bansa nga, ito sa Amerika, no, sa ito university rin to, Rutgers University. Meron pa silang website, no? Sa website nila nakalagay diyan blow by blow. 'Di ba? Tingnan niyo diyan, may union proposal, management response, no, yung nakalagay kung anong article ang pinag-uusapan at may minutes talaga na ipinopost sa website nila. Para sa ganun, makita agad ng kanilang mga miyembro. Ito naman sa University of California, no? Detailed minutes din, no? Ayan, December 14, 2022, sa mediation session daw, ayan, blah blah blah, may verbal offer daw ang university na ganyan. The main point is more information the better sa inyong mga members, no? Huwag niyong itago sa kanila kung anong nangyayari doon sa CBA. Minsan nga diyan may maririnig nga ako dati ah, mga miyembro sinasabi, oh, tapos na ba? Tapos na ba yung CBA? Parang hindi nila alam kung nagsimula na ba o tapos na. Hinihintay na lang nila yung salary increase. Parang ganun. So, yun, mga ganun. Makikita mo hindi sila involved. Wala silang pake. Kaya pake lang nila, magkano ba itataas sa sahod natin? Magkano ba itataas benepisyo? Hindi sila involved kasi hindi nai-inform. So, pag ganun, wala. Talo ka na. Ma-force ka na tanggapin na lang kung ano i-offer ng management kapag ka ganun. Ano pa mga information na napaka-importante, no? Yung financial capacity ng kumpanya. Sabi nga natin kanina, 'di ba, sa Article 13 Section 3 ng Constitution, just share in the fruits of production. So ano yung fruits of production? Yun ang tatanungin, 'di ba? So ano yan? Kailangan yan ng financial statement analysis. At yung financial statement analysis ninyo, kailangan napapaalam rin sa miyembro nyo. Kasi normally sasabihin ng miyembro mo diyan, baka naman di kaya, baka magsara kumpanya kapag hiningi natin yan, etc. So, kailangan marunong kayo mag-compute, marunong kayo sa math. At yan ay kaya nyong ibigay ang impormasyon na yan sa pinakamadaling paraan. No? Bite-sized information din. May mga infographics tulad nito. So, tignan nyo na lang yan. Tignan nyo. Nung tinignan nila ang financial statements ng Rutgers University, uh, gumawa sila ng mga graph para mas madaling maintindihan na kaya nung eskwelahan nila o nung kumpanya nila na ibigay yung hinihingi ng union. Merong pera ang kumpanya at ito ang datos. Ano pang mga kailangan iprepara? So, prepara tayo survey, prepara tayo ng mga komunikasyon, group chat, di ba? Ng mga paano gumawa ng mga graphics para mas madaling maintindihan. Ano pa kailangan na iprepara? Kailangan nyo iprepara yung mga events, no? Yung sa hindi lang sa pakikipagnegosasyon dapat may events kasi nga dapat kang ah, dapat solid ang union. At para solid ang union ay kailangan merong mga events na nagsasama-sama kayo nagkikita-kita. Ito, siyempre sa US to, no? Medyo ano yan, marami talaga silang mga events doon. May coffee hour, di ba? Info pickets, solidarity concert pa nga, etc. Pero actually dito sa UST faculty, ginawa namin yan. Nag-concert kami doon nung nagsi-CBA, parang
ano nga yun, Just Share for All ang tawag sa concert. No? So, dahil nga para gather support doon sa CBA na ginagawa nila. So, kayo, pwede. Anong events yan? Simpleng inuman, simpleng pagdalaw sa mga bahay ng inyong mga members, simpleng pag-organize ng mga events. Kung, minsan nga gamitin mo, birthday ng isang member o birthday ng isang officer. At gawin yung event ng union para doon kayo magkita-kita, magsama-sama at para mas maging solid yung union. Ngayon, madaling gawin yan siyempre sa mga maliliit na union, alam ko. Pero sa mas malalaki, medyo mahirap yan. Pero kaya nga dapat sa mas malalaking union, mas marami kayong officer, mas marami kayong shop steward, mas marami dapat kumikilos. Hindi lang presidente o officers ang kumikilos dyan. At bakit natin kailangang i-build yung solidarity, yung pagkakaisa ng union? Kasi nga, ang halaga ng sahod at benepisyo na maaaring makuha sa CBA nyo ay nakadepende sa lakas ng inyong pagkakaisa. Walang iba. Hindi sa abogado yan, hindi sa members, hindi yan sa officers, wala yan doon, no? Kundi sa lakas ng inyong pagkakaisa. Kung kaya niyong maipakita sa management, no, sa pag CBA, na solid kayo lahat, doon lang matatakot ang management. Doon lang sila bibigay sa pressure para bumigay doon sa inyong kahilingan sa CBA. Kahit na napakalaki pa ng ano niyan, ng kinita niyan, no? Kahit meron ka ng pinasa statement, sasabihin sa sa'yo lugi. Naku, 'di ba? Pagka paumpisa pa nga lang, no, lugi ang kumpanya. O kaya papalapit pa nga ng CBA, maglalabas na agad ng memo yan na hindi na hit yung targets, 'di ba? Nalugi, etc. Para i-condition na kayo. At may pressure lang yan yung management, kapag ka nakita niya, aba, isang kumpas lang ng union, sabay-sabay para sila. 'Di ba? Kunwari, pag sinabi ng officers na magpalit kayo lahat ng Facebook profile picture, sabay-sabay. 'Di ba? Oh, kita niya, oh, sabay-sabay sila. O kaya, pinag-ano kayo, suot kayo ng ribbon, o suot kayo lahat ng itim o puti, na sabay-sabay. Matatakot kasi, oy, may kumpas yung union. So ang iniisip no ng management, kapag ka nag-strike tong mga to, sabay-sabay magi-strike, sabay-sabay titigil sa trabaho. Paano naman kikitain ko? Ganun ang iisipin ng management, no? Pag nakita niya na nagkakaisa kayo. At yan ay dapat paunti-unti yan, ladderize yan, step by step yan pinapakita sa management. Hindi naman strike kaagad, last resort lagi naman yan. Pero kasi sa strike, ang mensahe ng strike, kung hindi mo ibibigay sa amin, union ako ha, kung hindi nyo ibibigay sa amin yung hinihingi namin na dagdag sahod at benepisyo. At alam naman namin na na-review namin ang financial statements mo na kaya mong ah, ibigay base sa kita mo yung hinihiling namin, eh titigil na lang kami sa trabaho. Tingnan natin kung magkano ang mawala sa iyo araw-araw at magkano ang hinihiling lang namin para ma-realize no mo bilang management na hindi ka kikita ng milyon-milyon o bilyon-bilyon kung wala kaming mga manggagawa. Yun ang mensahe ng strike. Pero yan, medyo mataas na level yan at last resort yan. Kaya kailangan, bago pa lang mag-CBA, sinisimulan nyo na pagkaisahin yung inyong mga membro. Ano pa? Ang kailangan iprepara. So, survey, una. Communication, pangalawa, di ba? Yung mga events for solidarity, pangatlo. Pang-apat, research. Kailangan ninyong mag-research. Wala po tayong takas talaga dyan. Ngayon, pinasimple ko yung i-research ng mga unions pag CBA. Tinatawag ko yung chef research. Comparative, historical, economic, and financial research. Isa-isay natin. Comparative research. Ano ibig sabihin yan? Pag sabing comparative research, titingin kayo sa labas ng inyong kumpanya. Titingin kayo, i-compare ninyo yung kumpanya nyo sa mga similar industries. Ito, ang example natin dito sa mga ospital, no? Kumuha sila, nag-research sila. Ilan ba yung mga union leave, for example, nung mga ibang ospital na may union? Ito ay argumento para doon sa pagpapataas ng union leave nila. So nag-research sila dahil meron yung mga hospital kasi private hospitals may grupo yan eh, United Private Hospital Unions of the Philippines, no. Yung Commonwealth Hospital, member yan dyan, yung UFSW. So, meron silang repository ng mga CBA ng ibang ospital. Doon nila ni-research. Nakita nila sa Metropolitan Medical Center, 125 days per year. Cardinal Santos, may naka-full-time union leave yung kanilang presidente.
Diba? Sa Makati Medical Center, ganyan, ganyan, etc. So ngayon, nung nag-CBA na sila, nakalimutan ko lang kung anong union ang nag-research na to. Nag-research sila, nung kaharap na nila ang management, meron silang bala. Di ba? Yun ang sinasabi ko kaninang bala. Meron silang bala sa management na hinihingi nila, for example, nangingi sila 200 days na per year na union leave. Sasabihin nila, tatanong ng management, o bakit 100 days? O bakit 200 days? Sasabihin ng union, kasi po, sa Metropolitan Medical Center, 125 days. Kasi po, sa Makati Medical Center, 300 days po ang kanilang union leave. Meron po kaming data. Yun ang argumento. Di ba? So, kailangan nyo mag-research sa mga ibang industriya. No? Sa ibang kumpanya na kapareho mo ng industriya. So, dahil doon ka magbe-benchmark eh. At yun ang gagamitin mo argumento para i-grant ng kumpanya mo yung iyong hinihingi na dagdag benepisyo o sahod. H, historical research. Ito, Chinese General Hospital naman ito. Historical, paloob. Kung ang comparative palabas, hanap ka sa labas ng iyong kumpanya, ang historical, tingin ka sa loob ng union, sa loob ng kumpanya. Ano ba yung, kung matagal nang nag-CBA, yung iyong kumpanya, o kaya kahit hindi pa nag-CBA, kahit una pa lang kayong union, ano ba yung mga nakaraang benepisyo na ibibigay na dati? Kasi ang argumento dyan, malamang-lamang, kung kaya mong ibigay yan, kumpanya, dati, kaya mong ibigay yan ngayon. Diba? So dito, sa historical research ito na ginawa ng Chinese General Hospital, yung matagal na kasi may CBA yung Chinese General Hospital eh. So nakalagay dyan, CBA 2000 to 2004, ang salary increase nila ito. Nung 2005 to 2007, moratorium. 2008 to 2013, nag-bracketing sila. Ito. So yan ang ginamit nila na rason nung panahon na ng negotiation nila with management. Sir, o ma'am, President, kaya po namin hinihingi itong ganitong kataas sa salary increase. Kasi nabigay nyo na yan dati. Kasi nung taong ganito, 2013 to 2018, ganito ang inyong ibinigay. Ganun po yun. Tandaan po natin itong mga research na to at saka mga arguments na to, po pwedeng sa isang provision, lahat apat na arguments. So kunwari sa salary increase din. So meron ka ng historical argument doon, di ba? Pwede ka rin magkaroon ng comparative argument doon. Sa Makati Med Hospital po kasi ang salary increase nila last CBA nila ganito, 10%. Sa St. Luke's po kasi ganito, di ba? So same industry, different kumpanya. Ganun din sa economic research, no? Lahat ng mga provisions na inyong inilalaban, kailangan nyo rin mag-economic research. Anong ibig sabihin ng economic research? So, ang ang comparative, palabas, di ba? Palabas ng kumpanya. Historical, paloob. Economic, palabas uli, no? Ano yung mga economic factors na nakakontribute, no, para sa iyong sa mabigyan ka ng argumento sa pagtataas sahod o pagtaas benepisyo. Ito, example nito, kinompute nila yung taas ng ah, bilihin. Nakumpara mo noong 5 years ago. Kasi kunwari, every 5 years ang CBA, di ba? So 5 years ago, ang binigay niyo yung salary increase sa amin, 500 pesos lang. Pero ang mga bilihin, tumaas na ng ganito the next 5 years. So ang renta, 8,000 na. Bababa pa nga yung 8,000 na yun eh. Ang transportation, ganyan. Ang food ng apat na tao, ganyan. So, 17,000 yang kada buwan ang gastos, 19,000 lang ang sweldo ko. 19,156 lang ang sweldo ko kada buwan. Paano pag nagkasakit? Paano pagka pang tuition? Wala pa dyan ang pang tuition. Di ba? Paano kami makakapamasyal, etc. Paano kapag nagkaroon ng project sa bunso sa eskwelahan? So, ganon yan ina-argument. Kaya po, kailangan namin ng mas mataas na salary increase, etc. So, yung mga ibang mas advanced na union, meron pang computation yun ng inflation rate, no? So, normally kapag sa mga eskwelahan ng mga unions, pag may mga accountancy departments, yan po pwede yan. Magko-compute sila ng inflation, ng basket of goods, ng consumer price index, etc. Pero yan po pwede mo kasi pinakasimple yan, yung economic research eh. Example hingi kayo ng mas mataas na meal allowance.
Kunwari, ang current yung meal allowance is 100 pesos. O sabi mo, 50 pesos lang. Kunwari, meal allowance per day. Nagmahal na yung bilihin sa kantin. Di ba? O kaya doon sa kay Aling Bebang sa labas, sa karinderya na kinakainan nyo. Dati po ang kanin sa 5 piso lang, ngayon po 7 na. O ngayon po 12 pesos na. 'Di ba? Paano po kami pagka bumili kami ng isang buong meal, isang dalawang kanin, isang ulam, tsaka isang soft drinks, papatak na po ng 70 pesos. 50 pesos lang per day ang inyong ibinibigay sa amin bilang meal allowance. So, kaya kailangan namin ng mas mataas na meal allowance. Kailangan ng 70 pesos. 'Di ba? So, ganun yung economic research. At panghuli, doon sa mga kinds of research, financial research. So, comparative, palabas, di ba? Ang historical, paloob. Economic, palabas uli. Ang financial, paloob uli yan. Ano ibig sabihin nun? Tingnan mo yung financial statements ng kumpanya. Dahil nga, sinasabi nga natin, Article 13, Section 3 ng Constitution, just share in the fruits of production. So, kailangan mo makita, magkano ba yung fruits of production na yan, na demoho na yan, di ba? So, ito, kailangan nyo na accountant dito. Hindi yan, kahit ako, hindi ako masyadong marunong bumasa ng financial statements, no? Kailangan nyo sa kanilang ipa-assess. At meron naman tayong accountant na may bayad nga lang para sa pag-analyze no, ng financial statements ng inyong kumpanya. Saan kinukuha ang financial statements? Normally, hinihingi yan sa kumpanya. Bago magsimula ang CBA pa, pwede mong i-demand yan. Sulatan mo na ang kumpanya at i-demand mo ang financial statements. Karapatan yan ng union na sa Article 250 ata yan ng Labor Code, no? Na pwedeng hingin ng union ang financial statements ng kumpanya at hindi po pwedeng tumanggi ang kumpanya doon. Pag tumanggi ang kumpanya labor practice, pwedeng makasuhan yung kumpanya. Pero kailangan mo sumulat muna sa kumpanya. So, tingnan mo dito, nung ito na assess na analyze na ito ng accountant nakalimutan ko lang anong kumpanya ito. Pero importante dito, number 5, yung retirement benefits. Yan mo. Meron siya nakalagay doon sa financial statement, expected rate of salary increase. 5% nakalagay. Ibig sabihin, wag dapat bababa sa 5% yung iyong i-demand sa CBA mo. Kasi nga, yung kumpanya nga mismo sa FS niya, expected rate of salary increase niya 5%. So, ba't ka bababa doon, di ba? So, taasan mo muna. Tandaan natin, sa pagka-craft ng mga CBA provisions, sa umpisa, itaas mo muna. Like ko sinasabi to sa mga CBA negotiations. No? Ang union, pag nagbigay ng CBA proposal yan, langit muna yan. Tapos, yung counter proposal ng management yan, impyerno yan. Ang kasunod niyan. At yung CBA negotiation ay ang process para mapunta kayo sa purgatorio. Purgatorio ba dapat yun? O sa lupa na lang, wag purgatorio. Gitna. No? So, kunwari, ang target ninyo ay 5% na salary increase. Huwag nyo ilalagay una 5% kasi bababa pa ng management yan sa counter proposal niya. So, pag target mo 5%, mag-initial proposal ka, mga 15%, 10%, di ba? Para sa ganun, pag bumaba pa, maabot mo yung iyong 5%. Huwag mo naman sobrang tataasan. Baka sabihin mo, the 5% target ko, sabihin ko, 200% muna na salary increase. Blue sky bargaining yun. Ang blue sky bargaining ay yung pagdedemand ng union na sobra-sobra taas-taas, langit nga, blue sky, no? Na hindi na maabot. Ayun po ay form of unfair labor practice din, ha. So, wag po natin gagawin yun. Pwede tayong makasuhan naman ng kumpanya doon. So, yung financial research, kailangan ito, importante ito kasi nga, diyan mo malalaman kung kaya ba ng kumpanya yung hinihiling ng union. Saan niya kukuhanin yung pera, 'di ba? O sasabihin, meron kang uh, 580 million na operating income noong 2022. So diyan, ang aming hinihiling lang ganito lang halaga, etc. 'Di ba? So, malinaw agad, i-argue mo agad sa management kung saan niya kukuhanin yung hinihiling ng union. Kasi nga, hindi ka naman kikita ng 580 million kung hindi dahil sa aming mga manggagawa. Hindi naman aandar yung mga makina mo eh. Hindi naman aandar yung kumpanya mo kung wala manggagawa eh. Kumita ka ng 580 million, partly dahil sa amin, pengi kaming kaunti dyan. Ganun ang argumento dapat sa mga CBA negotiation. Hindi naman namin kukunin lahat yan eh. Pengi lang kami kahit 10%, 20%, 30% ng kinita mo sa 5 taon. Dahil nga, kailangan din naman
naming mabuhay, kailangan rin naman ng aming mga pamilya yan. So, okay ah. So, yun yung apat na types of research na kailangan. Next na kailangan gawin, preparasyon pa rin to. Kasama pa rin sa preparation to CBA costing. So, kailangan ninyong malaman magkano ba yung hinihingi ninyo. So, pag natapos niyo na kolektahin lahat ng survey, di ba? Na-survey nyo na, inilagay nyo na bilang CBA, kung magkano yung mga increases. Computein ninyo magkano ba ang financial impact. Ngayon, siyempre medyo mahirap yan pag baguhan pa lang kayong union, no? Pero, kung pwede yan, kuhanin ninyo ilan ba yung number of employees. Yung, yung covered sakop ng union, no? Tapos, i-multiply mo lang doon, kunin mo yung average ng kanilang mga sweldo. Kung ang hinihiling ninyo is 7% per year, for example, tulad niya sa example na yan, ito kasi malaking malaking kumpanya to 2,000 employees to eh. So ito ang epekto. Ganyan ang epekto sa management, 693 million per year 'yan kapag yung 80 pesos per meal na meal allowance na hinihingi ay nasa 73 million po 'yan. Sabihin natin na Tapos computein mo buo 'yan. Isa-isahin mo lahat ng mga CBA proposal nyo. At yan, lalabas nga, ito, almost 1 billion. Pero billion-billion kasi ang kita nitong kumpanyan to eh. So sa gayon, pagka nasa CBA nego na kayo, for example, kasi magkakaroon kayo ng horse trading dyan eh, o kaya palitan, trade. For example, sasabihin ng company, ibibigay ko yung uniform na 3 sets ninyo. Pero, i-give up nyo na yung, for example, sabi, i-give up nyo na yung meal allowance. So makikita nyo, meal allowance, 73 million. Pero ang uniform, 13 million lang yan, ang halaga niyan. So, lugi. Di ba? So, makikita ninyo, pagka nakipag-trade na yung kumpanya ng mga provisions, yung management sa inyo, makikita nyo kung lugi ba kayo o worth it ba yung trade. Di ba? Tandaan natin, hindi lahat yan makukuha sa simula. Kasi proposal nyo pa lang yan, langit nga yan, di ba? Ito, parang nung natapos ang CBA, mga nasa around more 150 million ata worth yung nakuha ng union na to. No, so ganun kalaki yung nababawas. Siyempre sa mga members nyo, i-manage nyo rin yung expectations nila. Nung hiningi nila yung CBA, yung survey ng mga CBA provisions, malamang yan, ang sasabihin niyan, matataas lahat, no? Siyempre, baka mag-expect sila, bakit di nyo nailaban yan? Nagpa-survey-survey pa kayo, di ba? So, dapat alam ng inyong mga miyembro na ang CBA proposal, proposal pa lang. Hindi pa yan yung talagang CBA. At yan ay kailangan i-temper ninyo yung kanilang expectations. Kasi kundi, magbabackfire yan sa inyo. So, kailangan yung CBA costing dahil yan makakatulong yan dun sa CBA negotiation proper. Next yung gagawin, comparative table. Ito, normally ginagawa ito kapag sa mga may past CBAs na. Kung makikita nyo dito sa sa pangalawang column, no? Old CBA 2018 to 2023 nakalagay. So, ibig sabihin niyan, ito yung kanilang lumang CBA. Tingnan nyo, nakatilad-tilad yan per provision, no? Per section. Tapos sa pangatlong column, CBA proposal ngayon, yan yung kanilang CBA proposal ngayon. Nakakulay pula yung mga binago nila. Pag hindi nakakulay pula, wala silang binago dyan, ibig sabihin. So ito, salary increase, binago nila yung proposal for salary increase, kita agad. Kita mo agad kung ano yung binago. Diba? Sa pang-apat na column, yan naman yung CBA proposal ng management. No? Yan yung counter proposal nila. Pero yan, nakuha na yan nung nagharap na with the management. No? So, kailangan tapat-tapat lahat yan. Tapos yung panghuling column, meron yan, mamaya, i-ano ko yan, yung mga skip for further, ano na yan. Kasi yan yung mother document na gagamitin niyo sa CBA. Kailangan ninyong makip track yung CBA negotiations section by section. Wala dapat lalagpas. Kasi pag nalagpasan yan at walang sinabi ang management diyan, baka mamaya wala na yan doon sa CBA nyo. Kaysa nagkaroon kayo ng dagdag benepisyo, nabawasan pa. So maingat at masinop dapat kayo diyan sa paisa-isa na na kada letra, minsan nga tuldok lang o kama ang babago diyan, iba na ibig sabihin. So, kailangan maingat talaga kayo dyan at ma-monitor nyo maigi yung mga ano na yan, CBA provisions na yan.
Next, kailangan nyo i-prepare ground rules. Ano yung ground rules? Ito yung pinakaunang pinag-uusapan pag nagharap with the management, no? Sa ground rules, hindi pa ito CBA ah. Diyan lang nakalagay ano roles and functions ng bawat isa. Sinong speaker? Hindi po pwedeng lahat nagsasalita kapag ka CBA. Isa lang normally ang nagsasalita at normally presidente yan o kaya abogado. At sa ganun, kung gusto magsalita ng mga kapwa officer mo, sasabihin sa presidente. Baka pwede ako magsalita, Mr. o Miss President, saka kapapayagan. Diyan din nakalagay kung pwede bang mag-invite ng resource persons, no, accountants, no, o kaya mga empleyado, kapwa nyo empleyado sa kumpanya para maglahad ng kanilang mga saloobin at saka argumento sa specific provisions na ini-negotiate. Diyan din nakalagay sa ground rules yung cost, time, date ng venue. Once a week ba? Once a month? Twice a week? Etc. Tuwing kailan ba? Tuesday, ng anong oras? Alauna, alas 3, alas 10 ng umaga ba? Etc. Saan ba magkikita? Sa labas ba? Sa McDo? Sa Max? O sa loob lang ba? Sa training room? Sa conference room? So doon lahat nakalagay yan. At pinaka-importante dyan ay yung retroactivity sa ground rules. Kailan magte-take effect yung CBA? Kasi minsan, sigurado buwan yan iaabutin ng CBA eh. So kung buwan tayo inabot, kailan yan magsisimula? Kasi dapat yan, for example, nag-expire ang iyong CBA January 2025. Tapos, ikaw ay nakipag-CBA na ng January 2025. Natapos kayo June 2025. Kailan magte-take effect yung salary increase? Yun yung retroactivity. January 2025 ba? O kapag ka nagkapirmahan lang tayo? Ang batas kasi dyan, kapag ka hindi ka natapos ng 6 na buwan, no, from the time na nag-expire yung iyong last CBA, ang ang retroactivity ng lahat ng provisions na negotiate mo ay depende sa pinag-usapan nyo with management. Pero pag natapos kayo within 6 months, ang retroactivity nun. So yun. So pagka 6 months and below from the expiration of your CBA, the last CBA mo, na negotiate mo, nagkapirmahan na kayo ng management, ang retroactivity nun ay doon sa January 2025 from the time na na-expire yung last CBA mo. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng retro pay. So kung 6 months yan, 6 months na salary increase. Kung 1,000 ang na-negotiate mo per month na salary increase, then may 6,000 kada isang empleyado. Ganun po yun. So kaya importante yan. Yung guidelines in case of impasse, pag deadlock yan, yung impasse, ibig sabihin. Ano ang mga rules kapag ka nag-deadlock na? Ibig sabihin ng deadlock, hindi nagkasundo ang management at saka ang union. Hindi sila nagkasundo talaga kahit nakailang negosasyon na, ilang harap na, tsaka magkakasuhan na lang o mag-strike na lang. Documentation and minutes ng meeting. Napaka-importante po niyan. Mamaya i-discuss ko pa yan kung ba't importante yan. Ito, example ng ground rules. Purpose, covering negotiations, etc. Although may template naman ako nito, i-edit ko lang naman na yan para sa inyo. Draft CBA. Kailangan nyo ng draft CBA. So, kailangan nyo, bukod doon sa comparative na table na pinakita natin kanina, kailangan din natin may buong CBA kayo na kung saan ay yung booklet form na tinatawag. No? At doon, naka-color code din. Nakakulay pula rin kung ano ba yung binabago ninyo doon sa CBA ninyo na yon. So, tulad ito, in-skip ko lang yung iba. Article 10, binago nila. Nakakulay pula yung mga binago nila dyan. Actual CBAs ito Ito ng Suzuki Independent Labor Union yan. Punta naman tayo sa negotiation proper na. Yung mag-aharap na kayo ng management at para makipag-negotiate sa CBA nyo. So, ano ba ang mga unfair labor practice sa negotiation? Take note maraming types of unfair labor practice. May unfair labor practice ng employers, ng employees, ng unions, may unfair labor practice sa union administration. Pero itong mga didiscuss ko ay unfair labor practice sa negosasyon, sa CBA negotiation. So, apat yan, no? Nasa labor code lahat ito. Bad faith bargaining o surface bargaining, evading mandatory provisions, gross violation of CBA, tsaka refusal to meet or bargain. Ano ba bad faith bargaining? Una, surface bargaining.
kunwari lang nakikipagnegosasyon pero walang balak tapusin. No, yan yung kaso ng Standard Chartered Bank versus Confessor, no. 2004 case yan na kung saan kunwari lang humaharap yung management tapos hindi naman wala naman silang balak pakipagnegosasyon, ginugulo lang nila, pinapatagal, no? Yan ay unfair labor practice. Tandaan po natin, criminal case o pwedeng makulong ang employer sa unfair labor practice. Pero medyo mahaba nga lang ang proseso para dyan sa unfair labor practice na yan. Ano pa example ng bad faith na bargaining? Bulwarism. Ano ibig sabihin niya? Pinangalan niyan doon sa Vice President ng GE, General Electric sa Amerika, kay Lemuel Boulware. Ang ginagawa niyan, yung direktang pakikipagnegosasyon ng employer sa mga manggagawa at binabaliwala yung union. May union na, tapos itong employer, papatawag yung mga manggagawa, sinasabi, oh, 5% na lang salary increase dapat ninyo, hindi na ano, hindi na 10%. Sobra-sobra yung mga officer ninyo ng gano'n, ng union. Bawal yun. Unfair labor practice yun. At pwedeng makulong. Dahil nga, pagka ikaw ay union at ikaw ay SEBA na o sole and exclusive bargaining agent at dineklaro ng DOLE, ikaw ang legal representative ng lahat ng empleyado. At hindi po pwedeng makipagnegosasyon, kumausap ang employer mo ng direkta doon sa mga nire-representa mong membro. Dapat dumaan sila doon sa officers o doon sa mga bargaining officers. No? Ano pa example? Take it or leave it stance. No? Ito, pwedeng maging guilty dito, union at saka management. Ha? Take it or leave it. Kunwari, mayroon kang 15% salary increase na ano. Take it or leave it yan. Kapag ka hindi mo yan binigay sa amin, management, strike na kami. O kaya, pag yung management naman, pagka hindi mo yan hanggang 1% lang kami, wala na. Hindi na namin ano yan. Take it or leave it na yan. Bad faith yun. Unfair labor practice yun. Pwedeng maging strikeable offense yan. Blue sky bargaining, nasabi ko na yan kanina, yan ay yung sobra-sobra hinihingi ng union doon sa kumpanya na ah, hindi alam naman nilang hindi kayang maabot o mabigay ng kumpanya yung kanilang CBA proposal. Resource persons, kung po pwede, kung papayagan sa ground rules, pwede kayo mag-invite ng accountants o mga union members din. Bakit? Para saan? Dahil sabi ko nga sa inyo, ang financial statements napaka-komplikado. So, po pwedeng invite yung inyong accountant para siya ang mag-explain doon sa management o dito po galing ang inyong makita. Dito po pwedeng kuhanin ng kumpanya yung CBA proposal ng management. O kaya mga mismong union members. Kasi for example, may specific lang na department na nangihingi. For example, yung mga gusto may nasa CBA proposal sa hospital for example yung mga RadTech nanghihingi ng hazard pay. O yung mga sa ibang orderly nanghihingi ng hazard pay, nursing assistant. So, pwede niyo i-invite yung mga mag-invite kayo ng nursing assistant o RadTech doon sa CBA Nego para sa ganun ilahad nila o bakit hazardous yung kanilang trabaho. Kasi po naghahandad din kami ng mga pasyente, ganito, meron minsan isang insidente na natapunan pa ako ng asido, etc. Kaya kailangan namin hazard pay. So, ganun. Para straight from the horse's mouth, marinig ng management kung bakit ba kailangan ng mga manggagawa yung hinihiling na CBA provision. Ito na. Kapag ka sa CBA proper, sabi ko nga kanina, yung mga skip for further, sinasabi ko, importante yan. Sa CBA negotiation proper mismo, kaya importante itong comparative table na to para maisa-isa ninyo lahat ng provision. At kapag ka may nilagpasan, dapat sabihin nyo si management, Sir, meron pang isang section na hindi kayo nakita. Ano ba ang counter proposal niyo dito? Di ba? Tingnan niyo ito sa third column, yung kulay green, yung may agreed, no? Ibig sabihin, nag-agree na yung management do sa hinihiling ng union. Pero tingnan niyo yung yung kulay blue sa pinakakanan, skip for further discussion. Ano ibig sabihin niyan? Kung pag inisa-isa niyo yung mga provision at tapos ay hindi kayo magkasundo doon sa provision na to, in this example, sports and recreation na provision na hinihingi ng union na tumaas to 300,000 per year yung sports and recreation na budget ng kumpanya para sa union, no? Ay di sila magkasundo sa unang sultada, sa unang round. Skip muna natin 'yan. Tsaka natin pag-usapan, move on tayo sa susunod. Tsaka na lang natin balikan
So, ganun dapat ang gawin. Hindi yung kapag hindi na kayo nagkasundo, Section 3 pa lang yan, ano na agad, deadlock na agad. So, subukan pa rin na baka mamaya sa next CBA meeting o kinabukasan lang, magbago na isip ni management, di ba? So, skip nyo muna kapag hindi magkasundo. Ito na yung sinasabi ko niya, swapping of provisions. Kapag kaya importante yung CBA costing kanina na sinasabi natin para makita ninyo kung worth it ba yung gini-give up ninyo na provision in favor doon sa ibinibigay ng management. Kailangan makita ninyo by the numbers. Kasi ang management by the numbers yan. Lahat yan. May accountant yan, may mga executives yan. Kailangan alam ninyo, oh, ginigive up namin yung calamity leave in favor ng union leave. Union leave, 136,000 lang pala. Yung calamity leave, 739,000 ang cost niyan. So, lugi kami. So, malalaman ninyo at makakapag-decide kayo, it will help you sa pagde-decide kung kukuhanin nyo ba yung ino-offer ng management o hindi. At kung magkano na ba yung costing na ino-offer sa inyo ng management. So ito, union secretary ang dapat may hawak nito. Pagkuha ng minutes, no? Secretary din to o kaya any officer sa negotiating panel. Importante po ito. Normally, ang mga union, sinayaan lang ang management na mag-minutes. No? Pero ako, I suggest, pero alam kong mahirap ito, ang union dapat minutes din. At ipapirma rin yan doon sa management after the CBA negotiation na meeting. Bakit? Sad to say, minsan maraming mga management, pagdating mo sa dulo, ang dami nang napalitan sa minutes. Di ba? Pirma ka lang ng pirma, presidente, pirma lang ng pirma doon sa minutes, hindi nire-review, nadali ka na. At yun ay ebidensya. Kahit magkaso ka, kung may minutes ka na pirmado, yun ang pakakatigan ng korte kapag nagkakasuhan. So dapat yun, may sariling means din ng union at pinapipirmahan din sa management. Para sa ganun, may sarili tayong ebidensya. Meron pa nga akong kaso, doon sa CB, nagkatapos na. Sa CBA booklet, printing na lang, biglang may isiningit. Di ba? So anong nangyari nun? So nagkakasuhan, ang nirefer sa minutes, yan pa talaga yung napag-usapan. Di ba? Eh kung wala kang pirmadong minutes ng management, wala ka na, talo ka na agad. So yun. At lagi natin tatandaan, no? Pag ang union, ang ibig sabihin ng pag-union ay pagkakaisa at dapat lahat kayo ay may mutual aid and protection sa bawat isa. Ang ibig sabihin niya, an injury to one is an injury to all. Yan kasi ang slogan ng International Working Class Movement eh. So, dahil nga ang ating lakas ay sa ating pagkakaisa lang, dapat ang ang penalty ng isa o ang kahinaan ng isa ay kahinaan dapat ng lahat. Kapag may sinaktan kang isa sa amin, kalaban mo kami lahat. At ganon ang CBA. Ganon, dahil nga ang ile-leverage natin dyan ay ang ating numero, ang ating dami, no, ang ating solidarity. Yun dapat ang ma-highlight sa CBA na to. Hindi ang galing ng abogado, hindi ang officer, kundi ang lakas dapat ng pagkakaisa. Solidarity ang greatest tool and weapon ng lahat ng unions. At lagi natin tandaan, ito, sisingit ko lang ito rin lagi sa ano, if you want something that you never had, you have to do something that you have never done. Kung gusto natin, for example, kung ilang taon nyo nang sinusubukan na kuhanin ang salary increase na 10%, hindi nyo pa rin nakukuha. Kung uulitin nyo lang yung ginawa nyo last CBA cycle, bakit nyo i-expect na makukuha ninyo yung 10%? So, kailangan may gawin kayong iba. Pag meron kayong ginawang iba, tsaka baka sakali, mag-iba ang resulta. Di ba? Sabi nga nila, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Pag inulit mo lang ginawa mo, tapos mag-expect kang ng ibang resulta, para kang nahihibang na yun. Di ba? So, yun po. So, doon nagtatapos ang ating CBA seminar sa CBA Strategy and Tactics. So, sana marami kayong natutunan. Ah, hintayin natin siguro yung mga ibang seminars pa ng Batas Manggagawa Workers School na online para sa ganun ay mas marami tayong maabot ng mga uh, unions at kamanggagawa natin, mabigyan ng impormasyon. So yun, okay, cut na.
Thank you, attorney.